mighty God, mighty God. Yun lang ang ginawa sa Espiritu eh. Meron naman silang English eh. Marunong daw ng English, English lang yung maintindihan eh. Yung make alive, mighty Spirit, Spirit daw si Cristo. Pero kung mag-English, akala ko galing eh, no? Ngayon, yung isipuna isa, ipapalit, ang sabi nga, paligaya. Talagang nilang hinuhulaan yan. Ibabalik yan sa dating tahanan. Pakinggan nyo kung kanyang nawanan sa sadya. Ito, sila daw ay tatulong sa pagsasali nito. Ayon sa isang narinig ko sa kanila, ito ang isang makabagong bale na pinagtuloy ng protestante sa Katoliko ayon dito. Pero may natinig ako sa kanya na sila katulong pa rin dito. Pakinggan nyo naman ang pagkakasaling dito. Yung di Isaya, huwag kang matakot, ako'y kasama mo. Mula sa tulong silangan. Sinitang balangan may sabi ng tulong silangan, ayat nasa Biblia yung tulong silangan. Yan ang aming batayan. Istigo lang yung litresya. Mula sa tulong silangan hanggang sa kanluran, titipurin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Ang akala niya, lagi Israelyo, ay silang mismo eh. May pagtuturo silang, may trouble fulfillment ang mga hula ni Isaya. Hindi kaya alam dito kaibigan ko, hindi binabasa ni Brunel. Gawa ng gawa hindi binabasa. Pagkatapos kami hahamunin sa Rizal, ay bakit ang nababasa namin ni Brunel? Kayo hindi makabasa ng inyong libro? Kanya ba magaling mag-Rizal? Say na, not the fulfillment now and in the future. It is of you. From I read it. From you. Of you. Of you. Tinigil ko lang. From I read it of the Bible. That many of Isaiah's prophecies had more than one fulfillment. Had more than one fulfillment. Kaya dito, tayo may pagkaagapan yun. Isaiah 21:9. Revelation 18:2. Isaiah 14:10. Revelation 42:12. Merong hula si Isaya na talagang may dalawang katuparan. Totoong hinuhulaan ni Isaya na ang Israel, nung titipunin, talagang iyon ay babalik sa dating lupain. Pero may katuparan pa yan sa ikaharap. Alin nyo? Ibabalik sa dating tahanan. Bakit? Ito yung Iglesia ni Cristo. Saan napunta ang Iglesia ni Cristo? Yung matalikod dyan. Ito, dito pinalalaba. Pakinggan nyo. 18. At siya'y sumigaw ng malakas sa piling na nagsasabi, naguho ang dakilang Babilonia at naging tahanan ng mga demonyo. Doon ang tahanan yun eh. Kaya sabi rito at narinig ko ibang tinig na nagsasabi mula sa langit, magsilabas kayo sa kanyang bayan at huwag kayong upang huwag kayong mga ramay sa kanyang mga kasalanan at huwag kayong magsitanggap ng kanyang mga salot. Ano po nangyari sa Iglesia? Itinayo ng ating Panginoon kung siya'y makagaya sa langit, mamatay ang mga apostol. Yan ay napunta sa isang reliyon na sinasagisag ng tawag na Babilonia. Ngayon, ano sabi dito sa Apokalipsis? Yun ay tahanan ng mga karumal-duman. Kaya anong hula ng Diyos sa Apokalipsis? Magsilabas kayo sa Kanya. Meron din ba hula si Isaya yan? Pakinggan nyo. Meron din hula si Isaya sa pagpapalabas sa Babilonia. Dito po sa 48 at 20. Kayo magsilabas sa Babilonia. Inyong tagasan ng mga kaldeo ay magpahayag na may tinig ng awitan. Inyong sa dito. Tanyag ninyo hanggang sa wakas ng lupa. Inyong sabihin, sinubos ang Panginoon ang hakot na kanyang lingkod. Tama siya kayo? May hula rin si Isaiah niya. Kaya yan may double fulfillment siya. Ngayon, saan dadaling sa ating tahanan? Kung munawala sa pagiging tunay sa Iglesia ng Cristo. Nang matalikod, alin ang dating tahanan? Doon dadaling itong magmumula sa malayo silangan. Ito, pakinggan nyo ito ang tahanan. 2 at 20 na mga itinatayo sa ibabaw ng tinatataligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang Pangulong Bato
sa panulok. Ano yung natayo sa batong panulok na si Kristo? Iglesia. Anong tawag doon? Nasa kanya ang buong kusari ay nakalapat na mabuti, ay lumalago pang maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa kanya itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Ano yung dating tahanan? Doon ibabalik ang dadalhin mula sa malalim silangan sa Iglesia ni Kristo. Yung itinayo sa ibaba ng bato. Kaya yung sinabi ng hula, aking dadalhin ang iyong lahi, ang katuparan niya ano, yung sinasabi, sinatutunan niya sila. Pagdadala, saan dadalhin? Sa Iglesia ni Kristo, hindi sa saksi ng Jehovah, sapagat sa Biblia, walang saksi ni Jehovah. Kaya, yung pasang tinitindigan ko malinaw, patutunayan ko, hindi ako lang nagpapatunay, pati sila. Sinibiro mo yun. Pagtutol niya, tinututulan niya yung mga manunulat niya. Patutunayan ng mga Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Ang limitahan ng 16-14, ang ililigtas si Cristo sa araw ng paghuko ay sa Biblia at mga referensya. Kaya nga ito dinala sa Iglesia. Ito ba ililigtas? Pakinggan nyo. Patunayan ko ng lahat ang bahagi ng aking paksa. Dito po sa 5 at 23 sa Efeso, sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo, na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ano po si Kristo? Pangulo ng Iglesia. Tayo para tagapagligtas ng katawan. Ano niya yung katawan? Ililigtas niya. Rosa, at siya ang ulo ng katawan sa magatid bagay ng Iglesia. Kaya nga ibabalik sa dating tahanan. Dadalhin, magsisimula ang pagdadala sa malalim silangan para dalhin sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo ang ililigtas ni Cristo. Kaya napatunayan ko ang pagsang tinitindigan ko. Yan po mga magbulan. Akala niya, alam ba niyo, iba tayo yan? Naghalungkat na kataktaw sa kasaysayan. Para palitawin ang tumawag daw ng malalim silangan sa Pilipinas, sa Europa. O kung sino-sino pa nakagit na. Pagod na pagod yung mga tao. Ay sayang na. Bakit? Hindi naman kami doon nakabata eh. Bakit namin pinabasa yung sulat ni Boss Anderson? Testigo lang yun. Sino talagang basehan namin? Si Isaiah. Sino tumawag ng malaking silangan sa Pilipinas? Si Isaiah. Bakit natin natin sa Pilipinas ang tinutukoy ni Isaiah? Dito natupad yung hinuhulaan niya, nasasaksi sa iisang Diyos. At pati sa panahon ng matupad, sa panahon niyan ang maraming reliyon, may itinuturo sa dami pa Diyos, mararagdagan ng Diyos. Paano nila maisisingit yung kanilang aral na yun? Alam ba ninyo kung bakit ang Diyos naglagay pa ng saksi? Hindi saksi ni Jehovah. Wala niya sa Biblia. At least sila hindi nila alam po yung saksi ni Jehovah. Pangalan eh. Meron sila dyan nakalagay Yahweh. Oh. At saka sa pagpapakilala na Panginoon Diyos kay Mese, ako nga. Dapat saka saksi ni ako nga. Kung Adonai naman ang gusto nila, saksi ni Adonai. Eh bakit ko sila nagpipilit sa Jehovah? Eh yan, mamaya babasahin ko sa inyo. Lumitaw yan 1520. Nasa Marianas Island sa si Magellan. Sapagat sumadlad siya sa Mactan Island, 1521. Eh di, 1720 andyan na. O, sige. Ano sabihin ninyo, Ginoong Francisco, ang Pilipinas, ang unang tinatamaan ng sikat ng araw Sa mga bansa, sa gawin silangan. sa gawing silangan. Saan nyo napulot yung ganoong mga pananalita? Yan ay talagang nasa geografiyan at saka Anong pagkatawa, Mr. Francisco? Yan ba'y opinion mo lamang o may Hindi. pagkatawa ka? sa globo.
Kung gusto mo, palitaw ka ng globo, pakikita ko sa iyo. Hindi, sabi mo, unang tinatamaan ng sikat ng araw eh. Nabansa. Oo, eh, sana kinuha yung informasyon na yan. Baka kung saan mo dinampot eh, matutuwa naman. Saan mo dinampot yan? Sa globo, sa geography, Hindi, yung unang tinatamaan ng sikat ng araw. sa mga bansa. Globo, sinasabi mo eh. Madal, palinawan ko sa iyo. Oo, panawalan mo ano, yung referensya. Sabi mo, patutunayan mo ang posisyon mo sa pamagitan ng Biblia at referensya. Anong referensya? Ang ginamit ko na patotoo. Ang referensya, yun ang pag-aralan ko sa geography. Anong geography? Ito, paliliwanag ko sa iyo. Wala ka sa geography ka na. Ito, ano wala? O hindi pakita mo, para naman maniwala kami sa'yo. Nasa globo yun eh. Sikat globo mo. Dapat, Mr. Francisco, pag-aaralan kita ng konti. Pagka bumalik ka ng pagkatoo, sabihin mo. Ang nalalaman pagkatoo. Wala kang pagkatoo. Wala rito ang pagkatoo mo. Tama na. Sige na, sige. Nahihirapan ka na, Mr. Francisco. Kung nalalaman ko na na ang mga kakausap ko na hindi pala alam ang geography. Nalalaman ko lamang naman ng aking kausap ay nagsasalita ng wala sa geography. Hindi wala yung tao pagka wala nagsasalita. Okay. Wala kayong pagkagawa, no? Sino ba ang nagbigay ng pangalang malayong silangan na kinaroroonan ng Pilipinas? Sino? Isayas, ang unang-una sa tawag niyang Misra. Kasali ba ang Pilipinas sa binanggit ni Isayas na malayong silangan? Hindi lamang kasali, talagang Pilipinas ang Basahin mo! Yan ba'y salita mo lamang o sinabi ni Isayas? Nabasa ko na kanina Interpretasyon mo ba yan o binabasa ka yung salita ni Isayas? sapagkat ang hula ng Isaya ay merong tinutukoy na magaganap. Ang magaganap, paglitaw ng magpapatotoo sa iisang Diyos. Yan ay yun lamang paliwanag. Wala kang nabasa ang patotoo mismo ni Isayas. Pero ka bang nabasa mismo ng patotoo ni Isayas na kasali ang Pilipinas sa malayong silangan? Meron ba si Isayas? Sinabi mo, sinabi ni Isayas yan. Sino nagsabi? Si Isayas ka mo. Ikaw ba, merong nabasa at sinabi ni Isayas yan? May nabasa ko. Sinabi ni Isaya. Ano nabasa mo na kasali ang Pilipinas? At sinabi ni Isaya, sumasagot dito ay may sasaksi sa iisang tunay na Diyos. Ang katunayan, pangyayari, nangyari nga, ang lumitaw, Iglesia ni Cristo, lumitaw sa Pilipinas. Yan. Trying hard. Dito sa Isaiah 43, binasa mo ang magandang balita, Biblia. Ang sabi rito, at titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Ang sabi mo, may unang katuparan nito. Itong hulang ito ni Isaiah, may unang katuparan. Ano? Kanino unang natupad ang hulang ito? Sa hula ni Isaya, yung pagpapalabas sa Babylonia, pinalabas din una ang mga Hudyo na naalipin sa Babylonia. Yan ang ikalawang katuparan naman, pagpapalabas sa iglesia. Ang unang katuparan, sapat na ako hindi, pangalawang katuparan na sinasabi. Ang tinatanong ko lang yung unang katuparan. Yung unang Kaya katuparan. ang sagot mo ay kailangan harangin sapagkat ikalawang katuparan na sabi. Unang katuparan, di nasagot mo, tumigil ka na. Yan, ang pabuntutan pa. Nasagot mali. Nasagot ka mali, iwan mo ng pabuntutan. Kaya hinaharang kita. Okay, pagpapatuloy ka. Okay. Talaga, ano? Masaya tayo ngayong gabi sana hanggang sa magwakas tayo. Masaya tayo. Mr. Bunag! Mr. Malanan! Mr. Bunato! And the other minister who my personal sa aking muling pagtindig na ito ay masasabi ko na
Si Inong Francisco ay talagang trying hard. Talagang trying hard. Masaya tayo. Kasi kaya, walang pekon dito. Nakaksawan mo ko eh. Kanina ay tinanong ako, nakagustuhang makaiwas sa Isaiah 41:2. Inasa ko ba kanina yung Isaiah 41:2 sa aking pagpapatotoo hinggil sa malayong silangan? Ang sagot ko, binasa mo sa referensya. Eh kung hindi niya binasa, maliwanag na itinago niya. Nandun, mabuti naman at pinasuri sa atin, nandun eh. Na ang binanggit na patotoo ni William Smith na inedit ni Belo bilang patotoo na sa kanyang pagbibigay katuturan sa salitang misrak na ito ay malayong silangan. Ang isa sa mga pamunahing talata ay Isaiah 41:2. Kung di ako nagkakamali, unang-una pa yatang lumitaw yun eh. Bago pa yung Isaiah 46:11. So, pagkatapos itatanong mo, saka gusto mong makaiwas, kung binasa mo, ayun, nandun doon. Ang hapon ko kanina, hindi mo nasagot. Pagkat abala-abala ka sa pagtuligsa sa mga pagtuturo ng mga saksi, maski na hindi mo pa panahon na gumiba sa mga turo ng mga saksi. Wala ka na bang masabi? Magbusa na ba? Kaya sa Isaiah 41:2 nananatili na hindi nasasagot sa regulasyon ng argumentation and debate sa mga matatalinong nakikinig at nanonood sa sining ng argumentasyon at debate, sapagka ang paninindigan ng katunggali ay hindi sinalubong ang kanyang mga puntos, yun nananatili na sa panig kredito para doon sa kanyang katunggali. Ngayon, itong Isaiah 41:2 ay maliwanag na misrak dito, malayong silangan. Sa awit 107, kung tatanggapin natin ang katuturang ibinigay ni William Smith, sa 173 ng awit, ang hinuhulaan na manggagaling mula sa apat na direksyon kasali ang misrak. Doon sa Zacarias 8:7 at 8, ang mga Hudyong mananambula ay babalik sa kanilang tahanan na iniwanan. Misrak ay kasama rin doon. Kaya kailangan kilalanin natin ang misrak kung ito may malayong silangan from the standpoint of the Bible writer. And from the standpoint of the Bible writer, ang pinakasentro, ang Jerusalem. Hindi naman nila tinutulan yun eh. Sinuhayang pangako. Si Isaiah hindi naman ika taga-Marte, hindi naman taga-Ulong ka po. Magpapatawa. Hindi naman daw kan po. Hindi naman talagang taga-Marte, taga-Ulong ka po si Isaiah taga-Ulong sa kanilang bansa. Kaya, from the standpoint of the Bible writer Isaiah, we have to consider the geographical center. At yun na, pinakilala ng banal na kasulatan. Ang kaso, ang Europa, ang pinaka-geographical center, na mula roon ay kinilala ang bansa na kinaroroon na natin sa malayong Pilipinas. Kasi malayong mga Pilipinas. Malayong silangan. Nakakatawa na ba yun? Malayong silangan. Pero kasama ang Japan, Korea, and China. At sa pinalawak na malayong silangan at tinagurian ng gayon ng mga taga-kanlurang Europa, kasama ang Pilipinas. From all those writers, mga European geographers, mula sa kanilang lugar. Kaya tanong ko, na kailangan sagutin hanggang mamaya kung gusto pa nilang sagutin pag ako nagtanong at nagsulimit pa rin. Ang Pilipinas kaya tinawag na kasali sa malayong silangan
ang nagturing na ang Pilipinas ay nasa malayong silangan? Si Isaias o ang mga taga-kanlurang Europa? Ayon sa talagang pangyayari sa kasaysayan. Akala mo, marunong ka ng geography. Mabuti naman, marunong ka pala ng geography. O di natutuhan mo ng mga Western European ang tumawag sa Pilipinas at sa iba pang mga lugar na malayong silangan. Kasi saan naroon ang Espanya? Saan naroon ang mga lugar na katulad ng Italia, Francia, ang Portugal? Saan naroon niya? Kung titingnan nyo sa mapa, nasa western side of the European continent. At nang naglakbay ang mga Europeyano nito sa kanilang panggagalugan sa paghahanap ng karagdagang teritoryo, nakarating sila sa pamagitan ng kanilang mga layag na vapor na bilayag dito sa lugar na mula sa kanilang kinalalagyan ay dito tayo sa lugar ng silangan. Kaya mula sa kanilang kinaroroonan, tayo ay tinagurian nila na malayong silangan. Nasa malayong silangan. So ang pinaka-promise niyan, pinaka-starting point ay Europe. At sila na mga taga-Europa ang nagbigay ng ganyang pangalan. Hindi si Isaias! Kaya gusto kong ipabasa sa iyo eh. Kaso, naubusan ka na ng panahon eh. Sayang. Ginugol mo sa pagtuligsa sa aming doktrina. Hindi mo ginugol sa paninindigan sa iyong sariling doktrina. Ang iyong oras. Giting sana. Nakabasa ka pa ng karagdagang patotoo. Kaya, yan mga kaibigan, mayroong maraming estudyante rito sa inyo nag-aaral pa sa mga pamahalaan. Ang tinatagurian na parties sa ngayon ay obsolete term na. Isang lipas na salita ayon kay Romulo na isang otoridad din naman at sa maraming mga referensya. Meron akong 15 referensya na incidentally I've written a book na aking inregalo kay Tormin ang unang kopya. Tunay nga bang isinugo ng Diyos si Ginoong Felix Manalo? Opo. Nasali yan sa aking mga researches. May pinakilala na 15 referensya sa iba't ibang mga encyclopedia na ang taguring malayong silangan ay talagang mula sa mga taga-Western Europe at hindi mula sa mga Bible writers. Kung totoo man, na mula sa Jerusalem ay nasa pasilangang direksyon ang kinaroroonan ng Pilipinas, kasali ba ito sa nasa isipan ni Isaias? Hindi po kasali. Bakit hindi kasali? Sapagkat ang hinula ni Propeta Isaias sa Kapitulo 43 ay ang pagbabalik bayan ng mga Hudyo. Siya na rin ang may sabi at nakiangkas sa aming Aid to Bible Understanding ng Bible Encyclopedia. Kasi walang sarili. Wala sila mga Bible scholar, mga wika. And so, nakikiangkas sa mga referensyang amin. Hindi ko binabasa. Mahiya ko naman sa Francisco. Kung sa hindi ko binabasa. Yun kung kansyaw mo man. Hindi ko po yun. Kansyaw lang yun. Yung sabihin hindi ko binabasa. Alam ka, yung binabasa kong libro kaya kang tabunan. Okay. Kaya kung anong conclusion sa'yo, kaya lang gano'n. Bumabawi ka. Kaya pala. Oh, siyempre, bumabawi na. Magpatuloy na tayo sa biblical discussion. Di nananatili ang biswak ayon sa hula ng banal na kasulatan ay saklaw yung mga lupain sa sila na may unang katuparan ang hula nito. Hindi niya tinatanggihan na sa unang katuparan ang hula nito ay nagkaroon ng kaganapan sa bansang Israel. Kaya nga dito sa 1 Chronicles 7 ay sinabi niya sa 5, huwag kang matakot. Ako'y kasama mo. Mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran ay titipunin ko kayo
at ibabalik sa dating tahanan. Sino ang nawala sa dating tahanan at minsan pa'y babalik sa dating tahanan na mula ro'y sila'y nawala? Sino? Mga Israelita. Bakit tutol siya ng tutol? Banda mo niya ay aminado siya na mayroong ikalawang naganapan ito. Di ang unang naganapan, hindi siya tutol sa Israelita na tumakas. Ngayon, isa ang nakarating ang mga Israelita mula sa kanilang pagkakapanambulat mula sa kanilang sarili. Saan sila nakarating? Pero, sinabi ng banal na kasulatan na nakarating sila, binanggit niya kanina, ang India. Maraming salamat. Tinulungan mo ako, Mr. Francisco. Yan ang nagustuhan ko sa kausap yung tumutulong sa kanya kausap. Binanggit mo India. Nasa malayong silangan din. Salamat, Mr. Francisco. Tinulungan mo ako sa aking pagpapagato ngayon. Saan ba nakarating ang mga Israelita batay sa pangyayari? Basahin po natin ang nakalagay rito sa Esther 3:8. At sinabi ni Aman sa hari Asuero, may isang bayang nakakalat at nakasabog sa gitna ng mga bayan sa lahat ng mga lalawigan ng iyong kaharian. At ang kanilang kautusan ay kaiba sa bawat bayan na hindi man lamang iniingatan nila ang mga kautusan ng hari laban daw sa gobyerno ito. Yan, meron din nagpaparapang sa panahon ito sa mga saksi ni Jehovah na laban daw sa gobyerno. Kaya ito ito yung si Aman, mga modernong Aman, sabi rito na hindi man lamang iniingatan nila ang mga kautusan ng hari, kaya hindi mapakinabang sa hari na sila'y sinisili. Sino itong bayan na ito na nakakalat sa buong imperyo ng Medo-Persia at saan-saan ang mga bayan na ito? Ilan ng mga bayan na ito? Satrapa. Ang sabi rito sa Esther 1. Nangyari nga sa mga kaarawan ni Asuero. Ito ang Asuero na naghari mula sa India hanggang sa Ethiopia sa 127 lalawigan. Yan nakakalat ang bayang Israel sa 127 mga satrapa o mga lalawigan ng Medo-Persian Empire. At ito ang mga Hudyo na nagkalat na doon sa dakong silangan ay ang pinakadulo ay India. Kumuha tayo ng mapa. Walang ganda. Wala. Kayo inerte. Ito ang mapa ng globo. At mula rito sa Jerusalem, hindi nagbabago ito. Ito pa rin ang daigdig. Hindi ko mo inilatala ng mga saksi ni Jehovah ay binago na namin. Ang Israel nandiyan pa rin sa lugar na yan. Nando doon ang Babylonia. Nando doon ang Medo-Persia. Saan ang pinakadulo na hangganan na kinarona ng mga nanabog na mga Israelita? India! India! Yan ang dulo. Anong sabi ng Esther 1:1? Doon sa India ang pinakahangganan ng Medo-Persian Empire. Anong sabi ng 3:8 ng Esther? Sa lahat ng mga lalawigan na ng Medo-Persian Empire, nakarating yung mga Hudyo. Kung gayon, nakarating hanggang sa India. Ayon sa mapa, doon na ang pinakadulo na hangganan ng Medo-Persian Empire. Ayon sa Biblia at ayon sa mapa. Ano ang sabi ng magandang balita Biblia? Na mula roon ay titipunin ng mga nangalat na mga Hudyo. Ay titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran. Titipunin ko kayo at ibabalik sa dating tahanan. Alin ang dating tahanan? Ang Jerusalem, pinakakabisera. Ang Huda, ang pinakahabuan ng lupain. Doon ibinalik sa dating tahanan na iyon. Nawala sila roon, ibinalik sila. Pinilit na, ika ko nga, trying hard. Ang dating tahanan daw, sa ikalawang katuparan, aminado siya, yung dating tahanan sa unang katuparan. Ang lupay ng Buddha.
Eh, ginawa lang niya, kay discuss ngayon, no, talagang nalagay na siya sa gitik na kalagayan, ginawa niya na second fulfillment of the prophecy. A major fulfillment. Ang dating tahanan,